Alright mga kaibigan, manunod na naman po tayo ng balita. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider na mayroong title. Grabe to, President Trump nagbabala na. Aarestuin si Bongit ng AFP, kinalampag na lahat ng sa palasyo. Oo. Patanong ito may patanong po ng mga kapatid eh. Kasi si Bongit daw, umalis na. Baka naman namasyal lang, no? Kumbaga, parang sinasabi rito sa title na to, baka natakot itong si PBBM at umalis na muna kasi baka arestuin. Yan po ang yan po ang ating pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon at opinion. Kaya kung ready na kayo, simulan na ho natin ito sa pamamagitan ng... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na ho natin. Anong meron dito? Update ho tayo. Ito po ang ating magiging topic for today. Meron tayong video ilalabas. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na hindi natutulog ang karma. Matapos nagulat at nagimbal ang mundo sa biglaang pag-aresto at dinala ng US military ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro sa New York, Amerika. At dahil di umano sa cocaine at korupsyon, Filipino DDS political vlogger at former newscaster Jay Sonsa tila naglabas ng nakakagulat na babala at paalala sa gobyerno ngagva ni Marcos Jr. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Yan po magiging topic natin for today at wag pong kakalimutan na i-like po agad-agad itong video na ito. Konting lambing lang po sa inyo dahil ako po ay nahinto. Huminto po tayo sa YouTube ng 22 days. Totoo po yan, 22 days. Hindi... Ayun mga kapatid, kasi kapag ganyan mapunta muna tayo sa YouTube, siya huminto kaya nawala yung algorithm niya. Humina din po yung views niya. Grabe, malakas din yan, parang si Banat Bay, kasi nga Banateros. Pero kahit pala Banateros, nawawala din yung algorithm kahit sikat ka. Lalo naman sa akin mga kapatid, yung aking channel, nagpalit ho kasi ako ng pangalan, then nawala din sa algorithm dating X-Crew to Deng TV kasi yung X-Crew grupo po yun. Ngayon, hinihiling lang po namin mga vlogger na nagtatanggol sa ating mga Duterte doon sa tama, no? Like lang. Papindot lang po lang like. Makikilambing lang po. Masaya na po kami mapindot nyo yung like. Araw-araw po kapag pinanonood nyo kami, isang pindot ng like, masaya na po kami doon. Okay? Tuloy tayo. Tayo nag-vlog dahil tayo nagpahinga for the past 11 months. January to November tayo halos 7 days a week, 1 to 2 times a day tayo nagbablog. So tayo po ay konting nagpahinga lang, no? Gagawin natin to yung December. At the same time, syempre medyo alalay muna ng konti sa banat. Medyo pitik-pitik lang konti sa Facebook. So yan po ang ating ginawa. Baka naman kasi mahimasmasan itong mga magnanakaw sa gobyerno at magbagong buhay. Pero parang hindi ata. Para mas lumala pa. Oo, malabo yun. So, ewan ko, sa tingin ninyo, magbabagong buhay ba itong mga animal na to? Lagay nyo sa comment section na. Pero dyan, minto tayo. Pero sana, suportahan nyo po I-like nyo po itong video na ito. Yes. At doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel, subscribe po kayo. Para tayo sana po ay doon sa ating mga manunood manumbalik kayo at patuloy niyong susuportahan itong ating vlog. Ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa source na ang balita ngayon, Jay Sonsa nagpahayag ng pag-alala matapos pinahon si Maduro. Nagpahayag ng pangamba ang veteranong broadcaster na si Jay Sonsa kaugnay ng mainit na sigalot sa pagitan ng United States at Venezuela matapos iugnay ng Amerika sa cocaine at korupsyon ang Venezuela President na si Nicolas Maduro. Sa isang pahayag, hindi itinago ni Sonsa. Kasi sabi ang pinakadahilan daw talaga yung langis. Hindi daw yung illegal powder o yung paggamit ng mga cocaine o basta ganun. Ang pinakadahilan daw yung langis. Sabihin na natin, oo, siguro kasama na yun. Kapag mayaman ang iyong bansa tapos marami kang langis,
marami ka rin kukurakutin. Tama. Alam mo, ano ko to eh, inisip-isip ko to nung mga nakaraan eh. Pwedeng mali ako. Kasi nga itong si Trump, parang nananakop na siya eh, no? Para makuha yung langis nung Venezuela ba yon, sabi ng ganon. Mali nga naman daw ang ginawa ni Trump. Pero para sa akin, tama eh. Kasi nga, kung adictus benedictus, yung namumuno, uubusin lang yung kita doon sa langis. Di ba? Mawawala ng saysay yung kagandahan at lakas or dami ng langis ng lugar na yun kung kukurakutin lang. Di ba? Kaya mas maganda na siguro si Trump nang humawak para na malakas lalo ang Amerika. Pangit din eh, no? Ewan ko dito kay Trump, pero yun lang nakikita ko. Maaring mali sa paningin ng iba, maaring tama naman din sa mga oposisyon doon sa bansa nila. Kasi nga, addictus benedictus pala yan, tsaka illegal powder talaga na o kung ano pa man, pati corruption. Kahit sagana yung lugar nila, kung malaki naman ang pakinabang nung addictus benedictus na yon, wala sa katinuan yung namumuno, kawawa din yung bansa, di ba? Yon. Kaya inisip ko, umalis daw lang naman daw si PBBM. Baka naman nagbakasyon lang sa ibang lugar, no? O alam mo naman, sabi ni Madam Amy na yung kanyang kapatid nag-addictus benedictus. Ate, Siyempre, pagka inisip ko naman, doon ako bumase, kung yung kanyang kapatid, ganun nga, tamang hinala nga. Tamang hinala siya, alis ako. Kaya siguro umalis ng bansa. Ewan ko lang kung totoo. I-comment nyo dyan kung legit na disclaimer lang po. Okay, tuloy tayo, no? Kung saan kanyang kaba, hindi lamang para sa Venezuela, kundi pati na rin para sa presidente ng Pilipinas. Tinaho ng USA si President Maduro ng Venezuela dahil sa kuke at korupsyon. Hindi tuloy ako mapalagay para kay Pres Marcos. Hindi naman nakapagpigil pa at matapang na nagbigay ng kanyang babala at opinyon ang retired Brigadier General Orlando De Leon tungkol sa usaping ito. At ayon pa sa kanya, kahiya-hiya para sa mga local amboy ang palakpakan ang paglabag sa soberanya gamit ang isyu ng droga. Mariin at walang preno ang naging reaksyon ni retired Brigadier General Orlando De Leon kaugnay ng mga kaganapan sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela, lalo na sa umano'y pananahimik o pag-iwas ng ilang lokal na personalidad na kilala sa pagiging maka-Amerika. Para kay De Leon, ang pinaka-problematic sa lahat ay ang palakpakan ng paglabag sa soberanya ng Marami na kasing nagsalita ng mga ibang bansa, mali yung ginawa, pero si PBBM tahimik lang. ibang bansa gamit ang isyu na droga. Alam ba ninyo kung bakit hindi makapaglabas ng pahayag ang ating mga lokal na amboy bilang suporta sa ginawa ng US sa Venezuela? Una, ang pagsuporta sa US ay maaring magbigay ng dahilan kahit malabo sa China na gawin din ito sa Pilipinas. Ikalawa, kahiya-hiya para sa kanila na palakpakan ang paglabag sa soberanya ng isang bansa gamit ang isyu ng droga. Samantalang tayong mismo ay may drug-dependent zombie na naninirahan malapit sa Ilog Pasig. Tignan natin kung may lalabas na pahayag ang mga American lapdog. Opinion ko lang. Mas maganda pa talagang mangyari sa Pilipinas yung nangyari sa Venezuela. Kuhanin nyo na yung mga adik na opisyal dito sa Pilipinas. Pahirap sa buhay ang mga yan. Yung mga Tapos, isipin nyo, ang laki-laki ng confidential funds. Naghihirap ang Pilipinas. May naaatim nyo ba yung mga yun? Kung ikaw ay opisyal, naaatim mo yan. Wala ka na talagang konsensya. 'Di ba, may confidential fund sila. Yung confidential fund na yun yung paraan para matuligsa nila yung mga korupsyon. Ang problema, paano kung yung corrupt na yun yung binigyan ng confidential fund? 'Di ba? Mga lintik na kayo na ang iingay ninyo kay BP Sara, 120 something million. Ang iingay ninyo. Ngayon, etong si BBM nyo, ang laki ng confidential fund, sobrang laki. Bakit hindi nyo maituligsa? Kasi,
Madali nang i-impeach si PBBM sa palagay ko eh. Natatakot sila na si BP Sara na talaga ang umpo. Ganun lang yun eh. Nakikita mo Pilipino naghihirap tapos ikaw haya-hayang buhay. Pambira, oh. Eto, simulan po natin dito sa sitwasyon ni Bongbong Marcos. Mm. Lagi nating napag-uusapan yung confidential funds ni BP Sara. Oo. So ito, sa tingin ninyo, magkano ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Oo. Kasi nirereklamo nila yung 150 million na confidential funds ni BP Sara 125 nga lang daw ata eh. Ay, sige. ng Office of the Vice President. Si Bongbong, ano sa tingin ninyo? Sige nga, lagay nyo dyan sa comment section. Billion? Huwag nyo rin Tama po ka. kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Paalala lang po. Sa tingin ninyo, ilan? Lagay po natin. Magkano ang confidential funds si Bongbong Marcos? Nasa 4.5 billion pesos pa rin ang confidential funds ng Office of the President ngayong Ha? 1.5 billion? Confidential fund ng presidente, billion? Confidential fund, billion? Walang umaangal? Wow! Heavy! taon na parehong amount pa rin kung ikukumpara sa 2025 budget. Ayan, kita nyo. 4.5 billion confidential funds ni Bongbong Marcos. At parehas dun nakaraang taon, 4.5 billion. Grabe. Billion. Confidential funds yan, ha? Confidential. Anong ibig sabihin yan? Teka ito, sinearch natin kay attorney ChatGPT, no? Sabi ng ganon, oo, may nakalaan na malaking confidential funds sa opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi nakalista sa detalye sa publiko dahil ito ay confidential. Pero ang budget allocation ay naapruba at nakalagay sa pambansang budget. Narito ang pinakabagong impormasyon opisyal tungkol dito. Para sa 2026 national budget, kabilang ngayon sa pambansang budget na inaprubahan, inaayos ng Kongreso. Wow, Kongreso talaga. Ang Office of the President ay may kombinadong confidential intelligence fund na 4.5 billion. Ito ay pinakabagong nakalabas na opisyal na balita tungkol sa pondo ng ginamit para sa confidential expenses. Ang balita na yan ay makikita sa Manila Bulletin. Ayan o, January 5, nung January 5. Marcos Office gets 4.5 billion confidential fund. Kinang inang yan. Kinang inang yan. Diba? Nung nakaraang mga taon, ilan pa ba ang kanilang mga confidential fund? Yung sinasabi ni Coach Oli dito, baka hindi pa updated. Itong nakita natin, January 5. Diba? 4.5 daw nakalagay. O, Manila Bulletin, ilalagay natin sa description yan para makita ninyo. Pwede, ipakita na natin dito, no? Total, nagbablog na rin naman na tayo, ba't hindi natin ipakita dito yung confidential. Ayan. Screenshot nyo na para sabihin hindi tayo fake news. Yung nagsasabi na fake news, mga anga-anga yun. Ayan. Confidential pa, no? Marcos Office get 4.5. Hindi po yan hindi po yan edited. Ayan website ho yan. Di ba? Taragis niya, no? Ayan. Chinat GPT ko na lang po muna. Pero syempre, tanggalin na ho natin yan. Yan. Ba, ang laki. Confidential fund. Saan ginagamit ang confidential fund? Saan ba yan ginagamit? Okay? Yan. Ang sagot ng ating ChatGPT, alam mo kahit hindi siya premium, accurate pa rin siya nagsasabi ng totoo. Ano ang confidential fund? Ang confidential fund ay bahagi ng budget ng Office of President na pwedeng gamitin para sa, tignan nyo operation na hindi maaring isiwalat sa publiko.
Okay, yun ang unang-una. Intelligence activity, emergency o pambansang seguridad, diplomacy at international engagement. Wow, oh. Special operation ng pamahalaan. Ito ay legal na bahagi ng pambansang budget at sinusubaybayan ng Congress at Commission on Audit. Yung Commission on Audit dapat magsalita din, no? Pero hindi detalyado ang disclosure sa publiko para sa seguridad. Mga halimbawa ng pwedeng gastusin, hindi opisyal ang mga ito dahil confidential. Hindi daw ito opisyal, no? Pero ayon sa tradisyon ng paggamit ng pondo ng pamahalaan, pwedeng pagsama ng mga ito, pagsama-sama daw ng mga ito, intelligence and national security, pondo para sa intelligence operation, surveillance at monitoring ng threats, counter-terrorism support. Ibig sabihin, pag may mga CCP-NPA, yan silang strategic data gathering, special operation support, the joint government operation na hindi pwedeng ilahad ang detalye. Halimbawa, may i-raid silang mga malalaking tao. No, hindi mo pwedeng ilagay yung totoong pangalan. Pwede mong ilagay mga piatos, mga ganyan. Kasi nga, pag nalaman yun na, halimbawa, ikaw nilagay pangalan mo, Juan de la Cruz, syempre, manganganib ang buhay ng pamilya mo. Kaya, pwede mong ilagay ng mga alias-alias lang. Kaya doon sa mga anga-anga na binabanatan si BP Sara sa mga piatos-piatos, mga mangmang. Okay? Special operation, support to joy operation, hindi pwedeng ilahad. Okay, rapid crisis responses, diplomatic protocol expenses, unexpected state visit cost, mga ganon. Security detail support or confidential allowance, non-public diplomatic engagement, emergency hirap ng basahin. Natural disaster, urgent mission na hindi maabiso agad sa publiko. Gaya na lamang, halimbawa, yung ganitong mukhang binabalahura yung ating Pilipinas ang laki ng budget na nawawala, imbestigahan nyo yan ng palihim, huwag nyong sa publiko. Di ba? Ngayon, may nararamdaman ba tayo? Bakit kailangan mo pang magtayo ng ICI? Gayong meron ka namang intelligence budget, may sarili kang di ba? Para imbestigahan palihim. Bakit sinasabi nyo may ICI, pinablik nyo pa kung dapat hindi nyo na lang pinablik private na lang, tas biglang susulpot na lang, nahuli na namin ang mga may kasalanan. Dapat ganun. Kaso ang nakikita natin, mga kapatid, kaliwat kanan, puro lang daldal, puro daldal. Pero wala pa rin nakukulong malalaking isda. Parang ang nakikita natin ganito hula ko lang ito. May mga pinakita sa media, may pinakita mga nakaposas pero hindi naman natin kilala. Parang dumampot lang sila na para kunwari, ito, nahuli na namin. Pero ang tunay ng mga magnanakaw, hindi pa talaga nahuhuli. Bakit hindi kayo mabusog-busog, mga sir? Diba, mga mama, no? Hindi mabusog-busog yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ang dami nyo ng pera. Bakit ba ginaganyan nyo ang pera ng bansa? Hindi naman sa inyo. Hindi pa ba sapat yung sweldo nyo? Ang lalaki. Meron kayong mga allowance, ang lalaki. Tapos kukunin nyo pa yung pera ng bayan. Naku, sobrang mali po yan. Kung totoo ang impyerno, alam nyo na kung saan kayo. Dun sa mga nategi, sa mga na-deads, na kumakampi dito sa administrasyon na to. Binabanatan nyo si BP Sara, tas bigla kayong na-deads. May kalalagyan kayo someday. Ewan ko, baka lumalangoy na kayo doon. Sa nagbabagang asupre o apoy. Bahala kayo. Basta dito kami sa tama. Hindi namin kayang lunokin yung mga pagkakamali na pinagtatagol namin. Yan si Manang Claire. Bahala kayo sa buhay nyo. Ginusto nyo yan, no?